please shut up? You're so noisy. Iritang sabi ni Kendrick sa babae pero hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lang sa paggalaw. Nang matapos ang dalawa ay agad na tumayo si Kendrick at nagsuot ng pang-ibaba. That was good, babe. Malanding sabi ng babae pero nawala ang ngiti nito nang makitang nagsusuot na ng damit si Kendrick. Wait, what are you doing? You're just going to leave me like this? Galit na sabi ng babae. Agad na naglabas ng pera si Kendrick at hinagis ito sa babae. Here, take it. Don't be so dramatic, slut. Malamig na sambit ng binata at iniwang nakanganga ang babae. Nang makalabas ng hotel ay dumiretso si Kendrick sa parking lot upang bumalik sa bar at ipagpatuloy ang pag-inom. Patuloy naman sa pag-inom ng alak si Katie nang makita ang boyfriend niya na nakipaghiwalay sa kanya 1 araw lang ang nakalipas. Naisipan niya itong dalawin sa kondo nito upang pilitin itong makipagbalikan. Pero mukhang malabo na yung mangyari dahil may iba agad ang kanyang nobyo at ang masaklap pa ay nakita niya ang mga ito na nagme-make out. Pagkadating ni Kendrick sa bar ay dumiretso siya sa counter at umorder ng alak. Habang hinihintay ang inumin ay napansin niya ang isang babae sa tabi ng counter. Si Katie. Patuloy ito sa pag-inom ng alak. Kapansin-pansin ang itsura nito, lalo na ang suot nitong fitted dress na humuhugis sa kanyang katawan. Maya-maya ay napansin ni Katie na may nakatingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at isang mapang-akit na ngiti ang pinakawala ni Katie. Nagtaka si Kendrick kung bakit tila pamilyar ang mukha ng babae, pero hindi na niya yon naisip pa. Lumapit si Katie sa kanya at walang pasubaling nagsalita. Hi, handsome! Mapang-akit na sabi ni Katie habang ang isang kamay ay nakahawak na sa braso ni Kendrick. Alam mo, kailangan ko ng saya ngayon. Gusto mo bang mag-enjoy tayong dalawa? Nasa tono ng babae ang pagnanasa pero agad na napansin ni Kendrick ang kalasingan nito. Ang mga mata ni Katie ay mapupungay at ang amoy ng alak ay sobrang lakas. Saglit na pinag-isipan ni Kendrick ang alok. Ngunit mabilis niyang naisip na hindi tama ang sitwasyon. Sorry. Malamig ngunit mahinahong tugon ni Kendrick habang marahang inaalis ang kamay ni Katie sa kanyang braso. I don't want to take advantage of a drunk woman. Mahinahong pagpapaliwanag ni Kendrick at hinawakan ang pantalon niyang may umuumbok dahil sa maganda at sexy na babae na nasa harapan niya. Bakit? Hindi ba ako maganda? Pangit ba ako? Wala bang kamahal-mahal sa akin? Hindi ba ako sapat? Madamdaming saad ng babae at nagulat si Kendrick na may pumatak na luha sa mga mata nito. No, don't say that. Ikaw nga ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. I just don't want to take advantage of your drunkenness. So don't say that you're not pretty. And no, hindi ka kapalit-palit. Sabi ni Kendrick at pinunasan ng luha ng dalaga. Then why? Bakit lahat na lang ayaw sa akin? Malungkot na sabi ng dalaga at halata mong may iniinda sa boses. Nagtama ang kanilang mga mata at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay unti-unti nang nagbago ang isip ni Kendrick. Nakaramdam siya ng awa para kay Katie. Pero kasabay nito ay hindi niya maitanggi ang atraksyong nararamdaman para sa dalaga. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Kendrick bago siya muling nagsalita. Fine. Let's have some fun tonight, pretty. Nagdulot ito ng biglaang liwanag sa mga mata ni Katie. Ngumiti siya ng may bahid na ligaya at sabik na hinila si Kendrick patungo sa isang mas tahimik na lugar sa loob ng bar. Tumigil sila sa isang madilim na sulok, malayo sa mga tao, kung saan halos walang makakapansin sa kanila. Walang pag-aatubiling hinalikan ni Katie si Kendrick, isang halik na puno ng kalasingan at kalungkutan. Nagpaubaya si Kendrick. Bumigay siya sa init ng sandali. Sinuklian ang halik ng dalaga. Ang kanilang mga kamay ay nagsimulang maglakbay sa katawan ng isa't isa. At naramdaman ni Kendrick ang init ng katawan ni Katie laban sa kanya. Mabilis ang kanilang galaw, puno ng pananabig at libog. Nararamdaman ni Kendrick ang kaba at excitement habang unti-unting nawawala ang kanyang pag-aalinlangan. Alright, bulong niya habang unti-unti silang napapalapit sa pintuan ng restroom. Let's have some fun. Nang makarating sa loob ay isinandal ni Kendrick si Katie sa pader.
Hindi alintana ang ingay o mga tao sa labas. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas mapusok, mas mainit. Ang mga halik ni Kendricks ay bumaba mula sa labi ni Katie patungo sa kanyang leeg, habang ang kanyang mga kamay ay naglakbay pababa sa katawan ng dalaga. Kusa namang bumigay si Katie. Inalalayan ng bawat galaw ni Kendricks. Naramdaman niya ang init at libog ng binata, at ito'y nagpalalim ng kanyang pagnanasa. Nagpatuloy sila, pinagsaluhan ng bawat sandali at hindi na inisip pa ang mundo sa labas ng silid na iyon. Nang matapos ang kanilang mainit na sandali sa bar ay hindi pa sila nakontento. Hindi nila nagawa na pigilan ang kanilang mga sarili kaya't nagdesisyon si Kendricks na dalhin si Katie sa isang malapit na hotel. Pagdating doon ay agad silang nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Walang iniisip kundi ang matinding pagnanasa para sa isa't isa. Ngunit nang dumating ang umaga, sinag ng araw ang unti-unting gumising sa kanila. Nagising si Kendricks na nakayakap kay Katie. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit pa rin sa ilalim ng mga kumot. Napangiti si Kendricks sa sandaling yun at inaalala ang mga nangyari kagabi. Si Katie na kagigising lamang ay tila tulala habang nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang bigat ng konsensya na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Kendricks at pilit niyang tinatanggal ang mga kamay ng binata na nakayakap sa kanya. Aalis na ako. Malamig na sambit ni Katie na walang kahit anong damdamin sa kanyang boses. Tumayo siya mula sa kama. Nagmamadaling hinanap ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig ng hotel room. Hey, what's wrong? Nagtatakang tanong ni Kendricks habang tinitingnan ng mabilis na kilos ni Katie. Alam niyang may mali, pero hindi niya lubos maisip kung ano ang nagdudulot ng biglaang pagbabago sa kanya. Masaya silang dalawa kagabi na pinagsasaluhan ng init ng kanilang mga katawan, kaya ngayon ay nagtataka siya sa mga kinikilos ni Katie. I'm sorry, I was drunk. Hindi dapat natin to ginawa. Mahinang sabi ni Katie habang isinusuot ang kanyang damit. Iwas ang kanyang tingin kay Kendricks at halata ang konsensya sa kanyang mga mata. Uy, ano bang nangyari? Tanong ni Kendricks. Bumangon mula sa kama at sinubukang hawakan ang kamay ng babae. Ngunit umiwas si Katie at patuloy na nagbibihis. Halatang gustong makaalis agad sa sitwasyon. Nagsisisi ako, Kendricks. Lasing lang ako kagabi at hindi ko alam ang ginagawa ko. I shouldn't have slept with a playboy like you. I know it's just one night stand for you at sigurado akong may ibang babae ka na naman bukas. Madiing sabi ni Katie. Ang boses niya ay nanginginig pero malamig. Pakiramdam ni Kendricks ay tinamaan siya ng malamig na tubig. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula kay Katie. Alam niyang pareho nilang ginusto ang nangyari kagabi, ngunit malinaw na sa babae na isa lang itong one night stand. Then go. Hindi na kita pipigilan. Naging malamig ang boses ni Kendrick dahil sa sinabi ng dalaga. Natapos si Katie sa pagbibihis at walang lingon-likod na nagmamadaling lumabas ng hotel room. Naiwan si Kendrick sa loob ng silid, nag-iisa habang iniisip kung ano nga ba ang mali sa nangyari. Iniisip niyang karma niya ito dahil sa pambababae niya. Pero kahit anong taboy sa kanya ng dalaga, ay hindi pa rin mawala sa mga tenga niya ang ungol ng dalaga na kay sarap pakinggan. Ang amoy nitong hindi nakakasawa. He's looking forward to see her again. Para ang kininulit ang babaeng nagpapagulo sa sistema niya. Iyak ang sumalubong kay Katie pagka-uwi sa inuupahang bahay. Naku, saan ka ba galing? Kahapon pa to umiiyak at ayaw pa kumain dahil gusto kang kasabay. Pagbubunga nga ng kanyang kaibigan na nagbabantay sa anak niya dahil may inasikaso siya kahapon. Nakayakap ngayon sa kanyang 4 na taong gulang niyang anak at sobrang higpit ng yakap nito na parabang mawawala siya. Sorry talaga, Amanda. Mamaya ako i-explain sa'yo. Sabi ni Katie dahil ayaw niyang marinig ng anak niya ang sasabihin niya. Mommy, saan ka po ba galing? Tanong ng kanyang anak na babae at pinunasan pa nito ang mga luha gamit ang mga munti nitong kamay. May inasikaso lang si Mommy, baby. Promise ni Mommy sa'yo, uuwi na ako ng maaga para hindi ka na mag-cry, okay? Mahinhin na sabi ni Katie sa anak at binuhat ito.
Pinatulog niya muna ang anak bago nagpaliwanag sa kaibigan. So, ano ng kwento? Huwag mo sabihing may bago kang boylets. Taas kilay na tanong ni Amanda. Binisita ko si Jeric sa kondo niya. Gusto ko sana makipagbalikan pero mukhang may nahanap agad siyang iba. Nasasaktang sabi ni Katie at pagak ng umiti. Ano? Ang kapal naman ng mukha ng lalaking yun. Sabi ko sa'yo nung una pa lang eh. At tupagin mo munang pagtatrabaho mo at huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Nag-aalala lang naman ako sa'yo dahil pamilya na ang turing ko sa'yo. Naging mahina ang pagsasalita ni Amanda nang banggitin nito ang huling salita. Ikaw talaga, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako magpapauto sa lalaking yan. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Hindi worth it problemahin ng isang katulad niyang katawan ng habol sa akin. Sabi ni Katie at yumakap ng mahigpit kay Amanda. Simula bata pa lang talaga sila ay silang dalawa na ang laging magkasama sa mga kulitan, asaran at kasiyahan. Hanggang sa tumanda sila at nanatili pa ring matatag ang kanilang pagsasamahan. Alam mo, tama ka dyan. Mas mabuti pang mag-focus ka na lang sa oras mo sa anak mo. Kung ayaw na ni Jeric, di wag. Hindi naman siya kawalan. And besides, may mga tao pa dyan na talagang mamahalin ka. Pati si baby mo. Ani Amanda na nagbigay ng isang malambing na ngiti kay Katie. Salamat, Bes. Alam mo, napakaswerte ko talaga na nandyan ka palagi para sa akin. Mahinang sabi ni Katie habang nakasandal sa balikat ni Amanda. Biglang tumahimik ang paligid. Nararamdaman ni Amanda ang bigat ng dibdib ni Katie dahil sa malakas nitong pagbuntong hininga at pagiging tahimik. Tara, labas tayo. Ipag-shopping mo si baby. Total matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-relax. Treat kita. Ano pang inaantay natin? Biglang mungkahi ni Amanda na parang nagkaroon ng energy boost upang kahit papaano ay mawala ang isip ng kanyang kaibigan sa lalaking nagloko dito. Ay nako, ikaw talaga. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Pero sige, para kay baby. Magiging masaya si baby pag uwi natin. Sagot ni Katie na medyo nabuhayan ng loob. Maya-maya pa ay may narinig silang iyak. Agad na dumiretso si Katie sa kanilang kwarto at nakita ang kanyang anak na umiiyak. Agad niya itong dinaluhan at pinatahan. Matulog ka muna baby. Susunod na si mami. Dagdag niya habang pinapahiga ito sa kama. Pero bago pa man tuluyang makatulog ang bata ay bigla itong umiyak at hinawakan ng damit ng ina. Ano ba yan? Ang clingy naman ng baby na yan. Nakangiting sabi ni Katie habang niyayakap ang anak. Sa gulat niya ay nakarinig siya ng maliit na boses mula sa bata. Mami, nasama ako. Narinig ko po kayo ni Tita Amanda eh. Napatingin si Katie kay Amanda at nagkatinginan silang dalawa bago sila tumawa. Hay nako, hindi yata tayo papayagan nito na umalis nang hindi siya kasama. Pabirong sabi ni Amanda. O sige na baby. Sasama ka na, pero behave ka lang ha. Malambing na sabi ni Katie habang hinahalika ng anak sa noo. Pagdating nila sa mall ay hawak ni Katie ang maliit na kamay ng anak habang nakatingin ito sa mga magliliwanag na ilaw at masasayang mga tao sa paligid. Napansin ni Amanda ang kinang sa mata ng bata at ngumiti siya kay Katie. Mukhang excited si baby ah. Sabi ni Amanda habang kinikiliti ang bata. Natatawa namang yumakap ito sa kanyang ina. Habang naglalakad sa mall ay bumili sila ng mga damit at laruan para sa bata dahil matagal-tagal na rin nung huli silang nakapag-shopping dahil hindi naman ganun kalaki ang kinikita ni Katie sa trabaho. Nakikita ni Katie na sobrang saya at mas lalo siyang naging determinado na maging matatag para sa anak niya. Ano bes? Ready ka na bang mag-coffee break? Tanong ni Amanda nang mapagod na sila sa pag-ikot. Para si baby ang mukhang ready na eh. Natatawang sagot ni Katie habang nakatingin sa anak niyang kinikindatan si Amanda. Pumunta sila sa isang coffee shop at umupo. Habang umiinom ng kape si Amanda at Katie ay binigyan nila ng cookie si baby. Nag-enjoy naman ito sa pagkain. Habang pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa araw nila, si baby Kate naman ay abala sa pagtingin sa paligid at nakikinig sa usapan ng mga matatanda. Alam mo bes, kahit ganito ang nangyari, feeling ko ang swerte ko pa rin dahil nandito kayo ni baby.
Sabi ni Katie habang tinitingnan ng anak niyang masaya sa pagkagat ng cookies. Pero grabe, ang hirap pala mag-organize ng event, lalo na pag may last minute changes. Buti na lang at nandiyan ka para sumama at bantayan si Kate. Dagdag niya pa, hindi mo kailangan mag-alala, Bes. At sa lahat ng ito, magkakasama tayo no, lalo na para kay baby. Kaya tuloy lang. Sa una lang mahirap pero kakayanin mo yan. Sabi ni Amanda habang hinahaplos ang likod ng kaibigan. Nagtapos ang araw nila na puno ng tawanan at kasiyahan. Kasama ang maliit na bata na walang kamuwang-muwang sa mga problema ng mga nakakatanda. Ngunit nagbibigay ito ng lakas para kay Katie. Makalipas ang 2 araw ay sobrang busy ni Katie dahil sa pag-organize ng malaking event. Ngayon lang nangyari sa buhay niya ang mag-organize ng magarbong event dahil kadalasan sa mga ino-organize niya ay mga simple lang kaya hindi ganun kalaki ang ibinabayad sa kanya. Nakafocus ngayon si Katie sa kanyang clipboard. Iniisa-isa ang kailangang ayusin para sa event. Suot niya ang kanyang business suit at kahit pagod ay determinado siyang matapos ang lahat sa oras. Sinulya pa niya ang mga tao sa paligid at mga staff na naglalagay ng dekorasyon. Mga caterer na nag-aayos ng menu at mga technicians na nagse-set up ng audiovisual equipment. Habang ini-inspeksyon ni Katie ang seating arrangement ay nararamdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Miss Katie, may problema po tayo sa main stage. Sabi ng isang staff na halatang kinakabahan. Agad siyang nagtungo sa main stage at nakita ang team na nag-aayos ng ilaw at sound system. Ang chandelier na dapat sana'y centerpiece ng stage ay hindi gumagana. Sa kanyang isip ay agad siyang nagplano ng mabisang solusyon sa mga problema. Okay, let's switch to backup lights for now. Make sure everything else is ready in case we need to adjust. Utos niya na may pagtitiwala sa sarili sa kung anumang kalalabasan ng kanyang plano. Kaya kahit kinakabahan ay nagtiwala na lang siya sa sarili niya at sa kanyang team. Bakit parang excited ka ata, kuya? Tanong ng dalagang babae sa kanyang kuya Kendricks dahil kanina pa ito aligaga sa kotse para sa pupuntahan nilang event. I'm not. I just want to be. Pagtanggi ni Kendricks kahit na sa loob niya ay talagang excited na siyang makarating ng mas maaga sa ballroom. Nalaman niya kasing isang event organizer si Katie at ito ang nag-handle ngayon ng event na dadaluhan niya. Ganun ba? Pababa muna kaya tayo kay Kuya Driver para makaihi ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang kapatid na babae. No, I can handle. Sa event na lang ako iihi. Magaan niyang pakikipag-usap sa kaibigan at tipid na ngumiti dito. Tumango na lang ang dalaga at nagpatuloy na sa kanilang biyahe. Nang makadating sa event ay agad na inalalayan ni Kendricks na bumaba sa kotse ang kanyang kapatid na babae. Nakita pa niya ang ilang mga business partner niya na kapapasok lang ng event. Pumasok siya na may kasamang ilang mga kilalang tao sa business world. Naka-sharp suit at halatang sanay sa atensyon. Napansin niyang maraming mga babae ang sumusulyap sa kanya, ngunit may isang tao lang ang hinahanap niya. Napangiti siya nang makita si Katie na abala sa trabaho. Akmang lalapitan niya ito nang hilain siya ng kapatid na babae. Kala ko ba naiihi ka, kuya? Nagtanong na ako sa staff kung saan ang CR. Dun daw sa left side ng stage. Sabi ng kanyang kapatid at itinuro ang left side ng stage. Oh really? Wait a minute, may kakausapin lang ako. Is that Aliyah? Turo ni Kendricks na makita ang kapatid ng kanyang business partner na kaibigan naman ng kanyang kapatid na babae. OMG, siya nga! Just a moment, kuya ha. I just talked to her. Masiglang sabi ng kanyang kapatid at pinuntahan ng babae na nagngangalang Aliyah. Nang malayo na sa kanya ang kapatid na babae, ay agad niyang tiningnan ang pwesto ni Katie at nakita niyang nandun pa rin ito sa pwesto nito kanina. Nilapitan niya ito at hindi alintana ang mga babaeng lumalapit para makipag-usap sa kanya. Ikaw pala nag-organize ng event na to. I didn't expect. Nakangiti niyang sabi kay Katie. Bahagya namang tumingin sa kanya si Katie at nanlaki ang mga mata. Hindi na lang pinansin ni Katie si Kendricks kahit pa isa ito sa mga guest. Patuloy lang na nag-focus si Katie sa ginagawa at hindi pinansin ni Kendricks na kanina pa nakatingin sa kanya. Nandito ako para magtrabaho, Sir Kendricks. Wala akong oras para sa ibang bagay.
Biglang sabi ni Katie nang mapansing hindi pa rin siya tinitigilang titigan ni Kendricks. Bahagyang umisi si Kendricks dahil hindi siya sanay na binabaliwala siya ng babae. He get whatever he wants. Lumapit pa siya ng lalo kay Katie at naramdaman naman ng dalaga ang init ng kanyang katawan. Ganun ba? Paano kung ayaw kong kalimutan mo ko at ang nangyari sa atin? Tanong ni Kendricks at hindi pinansin ang iilang mga kababaihan na nakatingin sa kanila. Huminga ng malalim si Katie at pilit na pinipigilan ang pag-init ng ulo. Hindi pa rin siya tumitingin sa binata. Kendricks, tigilan mo na yan. Nandito ako para masiguradong maayos ang event. Hindi para balikan ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Mahinang sabi ni Katie dahil baka mapag-usapan siya ng mga taong nakatingin sa kanila at masabihan pa siyang maarte. Tumawa naman ng bahagya si Kendricks at ang kanyang mapang-akit na ngiti ay lalo pang nagpaakit sa mga babaeng nagmamasid sa kanya. You are important to me, Katie, and I don't want you to easily forget what happened either. Sarap na sarap ka pa nga eh. Malamig na tumingin siya kay Kendricks, ngunit malamig ang kanyang mga mata na ibinaling na dito. Para sa'yo mahalaga yon, pero para sa akin, parang isang bagay lang yon na kailangan ng itapon. Tila nasakta naman ng konti si Kendricks, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pilyong ngiti. Hindi siya sanay na may isang babae na hindi nagpapadala sa kanyang charm. You're so harsh, but I like that. You're different from all the women I've met. And your scent still lingers with me. So wala akong magagawa kung hindi pagtiyagaan ako. Ibinaba ni Katie ang tingin at pilit na pinapakalma ang sarili. Nang magsalita ay ulit ay kontrolado na ang kanyang tono, pero matalim pa rin ang titig niya kay Kendricks. Kendricks, hindi ako tulad ng mga babae mo na sanay kang kausapin. Wala akong pakialam kung sino ka at gaano ka kayaman. Nakangiti pa rin si Kendricks at hindi nagpapaapekto sa sinasabi nito sa kanya at tila lalo pang na-challenge. Sige, I respect that. Pero hindi mo ako mapipigilang lumapit sa'yo, Katie. There's something about you that I can't just ignore. Pagpupumilit nito, tumalikod ulit si Katie at naglakad patungo sa catering team. Hoping na hindi na siya sundan ni Kendricks. Narinig niya ang paghakbang nito ngunit hindi siya lumingon. Patuloy na sinusundan ni Kendricks si Katie habang iniisip kung paano niya ito kukulitin. Nakikita niya ang babaeng nagmamasid sa kanya ngunit wala siyang pakialam. Si Katie lang ang gusto niyang makuha ng atensyon ngayon. Bakit ba kailangan nandito siya? Dapat focus ako sa work. Hindi sa nangyari sa amin na hindi na dapat binabalikan. Sambit ni Katie sa kanyang isipan. Ang daming gusto makakuha ng atensyon ko. Pero bakit kay Katie lang ako interesado? Sige lang, Katie. Let's see how long you can resist me. Sambit rin ni Kendricks sa kanyang isipan. Naisipan ni Katie na lumabas muna ng event at subukang alisin ang stress at distraction na dinulot sa kanya ni Kendricks. Paglabas ng event ay naglakad siya papunta sa hallway para humanap ng konting katahimikan. Kailangan niyang mag-recharge kahit saglit. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga ay narinig niya muli ang mga hakbang nito. Papalapit ito sa kanya. Parang tangang nakangiti pa rin si Kendricks habang sinasara ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya hinahayaan na makatakas si Katie. Katie, hindi ba talaga kita makakausap ng maayos? Tanong nito. Huminto si Katie at humarap kay Kendricks. Galit na ang makikita sa kanyang mga mata. Kendricks, ano ba talagang gusto mong mangyari ha? Kung nangyari sa atin, kalimutan mo na. One night stand lang yun at wala nang iba pang meaning. Medyo lumakas ang boses ni Katie dahil sa inis niya sa lalaki. Sumeryoso ang ekspresyon ni Kendricks, ngunit nanatili ang kumpiyansa sa kanyang tono. Katie, I'm not used to women ignoring me. Alam kong busy ka, pero hindi ko maiwasang lapitan ka. There's something different about you, and it's driving me crazy. Huminga ng malalim si Katie at sinubukang kontrolin ang kanyang damdamin. Nakatingin siya kay Kendricks. Nagtataka kung seryoso ba talaga ito o laro lang para sa kanya. Kendricks, sanay ka kasi na laging ikaw ang hinahabol. Pero hindi ako katulad ng mga babaeng pumipila para lang mapansin mo. Naiintindihan mo ba yon? Sambit niya at pinakalma ang tono. Ngumiti ulit ng bahagya si Kendricks at hindi apektado sa sinabi ng dalaga. Mas lalo siyang naintriga para dito. I get that, Katie.
Pero siguro hindi mo lang nakikita kung gaano kita kagusto. Kung gaano kita kagusto makilala pa. Yes, I'm a billionaire and yes, I'm used to getting what I want. But that doesn't mean na hindi ako seryoso sa'yo. Naguguluhan sa narinig si Katie. Alam niyang playboy si Kendricks at hindi siya tiniwala sa mga sinasabi nito. Pero nararamdaman niyang may ibang bagay sa likod ng mga salita nito. Pilit niyang iniiwasan ng damdamin at bumalik sa pagiging professional. Sir Kendricks, I'm so sorry to say this. If you're serious, then you should understand that I need space. May trabaho kong dapat unahin. Hindi sanay si Kendricks na humarap sa ganitong klase ng pagtanggi, pero sa halip na umatras ay lalo lang siyang naengganyo. Okay, I'll back off. For now. But that doesn't mean that this is over, Katie. Alam kong alam mo rin na may something sa pagitan natin. And I'm not giving up that easily. Tinitigan niya lang si Kendricks at pilit na binabasa ang intensyon nito. Pero kailangan niyang maging matatag. Tumalikod siya at muling naglakad palayo, determinado na mag-focus sa event. Whatever, kailangan ko na talagang bumalik sa trabaho. Huling sabi ni Katie at naiwang nakatayo sa hallway si Kendricks. Tinititigan nito ang papalayong si Katie. Tumawa siya ng mahina. Na-impress sa tapang at dedikasyon ni Katie. Nagsimula na siyang bumalik sa event, ngunit hindi niya inalis sa isip ang plano niyang makuha ang tiwala ni Katie. We'll see, Katie. We'll see. Sambit nito habang dire-diretsyong nilalagok ang wine. Katie, you're different from all the women I've met. That's why I can't stop thinking about you. Hindi pa ako tapos. Patuloy niyang pagsasalita at hininaan lang ang boses upang hindi siya marinig ng kanyang kapatid na babae. Muling nag-focus sa event si Katie. Sinusubukan niyang kalimutan ang pag-uusap nila ni Kendricks, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi nito. Kailangan niyang maging matatag at ituloy ang trabaho. Nanatiling nagmamasid si Kendricks habang ginagawa ni Katie ang kanyang trabaho. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Tiyak na hindi niya basta-basta susukuan si Katie. Habang abala si Katie sa pag-aasikaso ng mga bisita sa event, ay napansin niyang parang nahihilo na si Kendricks. Nakainom ito ng mas maraming wine kaysa sa dapat. At halatang hindi nito kayang tumayo ng maayos. Napansin din ito ng kapatid ng babae ni Kendricks na kasama ang kaibigan nitong si Aliyah. Kuya, you've had enough. Baka dapat ka nang magpahinga. Sabay sa malumanay na tono ng kanyang kapatid. Ngumiti si Kendricks dito, ngunit hindi nito maayos na maipakita ang muka dahil sa kalasingan. I'm fine, Grace. Go enjoy with Aliyah. I'll be okay. Lasing na sambit ni Kendricks. Nagkatinginan si Grace at Aliyah at halatang nag-aalala. Sigurado ka ba, kuya? Gusto mong ihatid ka namin pa uwi? Alok ni Grace, ngunit tinanggihan ito ni Kendricks. No. Just go have fun. Anya, bago siya muling bumaling sa wine. Nagkibit-balikat na lang si Grace at niyakag si Aliyah. Okay, mag-iingat ka, kuya, ha? Aalis na kami. Mag-text ka na lang kung kailangan mo ng tulong. Paalala ni Grace bago ito tuluyang umalis kasama ang kaibigan niya. Nang matapos ang event ay lumapit si Katie kay Kendricks para sabihing tapos na ang lahat. Ngunit nagulat siya sa lagay nito. Kendricks! Lasing ka na naman! Sabi niya nang may pag-aalala. Nakangisi lang si Kendricks. Malinaw na hindi na nito makakapaglakad ng maayos. Katie, hindi pa tayo tapos sa pag-uusap natin. Napabuntong hininga si Katie. Alam niyang wala nang matinupang sasabihin si Kendricks. We'll talk about that some other time. Pero kailangan mo nang makauwi. Nasaan bang driver mo? Natawa na lang si Kendricks dahil sa sinabi nito. Driver? I can drive myself. But okay, fine. Maybe not tonight. Nang hindi na magsalita si Kendricks tungkol sa kung saan ito nakatira at hindi nito masabi kung paano makakauwi, ay nagdesisyon siya na magdadala kay Kendricks sa kanyang apartment. Dahil makokonsensya lang siya kung iiwan niya lang si Kendricks at pagpiestahan lang ito ng ilang mga babaeng nasa event na rin. You're coming with me. Utos niya at ipinatong ang mga braso ni Kendricks sa balikat niya. Bago sila dahan-dahang naglakad na papasok. Pagdating nila sa apartment ni Katie ay hinatak niya si Kendricks papasok at hinayaan itong umupo sa sofa
habang naghahanda siya ng tubig at pain reliever. Nakaupo si Kendricks. Nakapikit ito at parang nasasarapan sa malambot na sofa. Katie, hindi ko alam na ganito ka mag-alaga. Pwede na maging asawa ko. Tumahimik ka nga dyan! Inumin mo na to! Matigas niyang sagot habang inaabot ang baso ng tubig at gamot. Kailangan mong matulog para mahimasmasan ka! Bahagyang ngumiti si Kendricks. Tila kay sarap pakinggan ang galit na boses ni Katie para sa kanya. You're so bossy, Katie. I like that. Bulong niya bago ininom ang tubig at agad na napahiga sa sofa. Nagulat si Katie nang makitang agad na nakatulog si Kendricks. Napatingin siya rito at napaisip sa naging sitwasyon niya. Bakit ba ako nag-aalala sa'yo? Tanong niya sa sarili habang inaayos ang kumot na itatakip niya kay Kendricks. Naghanda na rin si Katie para matulog sa sarili niyang kwarto. Ngunit bago pa siya makapasok ay bigla siyang ginulat ni Amanda. Hoy! Panggugulat ni Amanda at sinabayan pa ng malakas na tawa. Ang OA naman ng reaction mo, Bes! Natatawa pa ding sambit ni Amanda at humawak pa sa tiyan nito. Manahimik ka nga dyan! Baka magising yung bata sa kakatawa mo! Pagsaway ni Katie kay Amanda at hinarangan pa ang pinto upang hindi makita ni Amanda ang natutulog na si Kendricks. Anong tinatago mo dyan? At bakit parang aligaga ka ata? Takang tanong ni Amanda nang mapansing hinaharangan ni Katie ang pinto. Wala. Nag-i-stretching lang ako. Pagsisinungaling ni Katie at umaktong ini-stretch ang katawan. Di ako naniniwala sa'yo. Sambit ni Amanda at dire-diretsyong lumabas ng pinto. Hala, si Kendricks Montello ba yan? Bulong ni Amanda na may halong gulat at excitement. Kilalang kilala niya si Kendricks. Hindi dahil lang sa sikat ito, kundi dahil isa itong playboy na kilala, naging laman ng mga balita. At hindi maipagkakaila ni Amanda na matagal na siyang may crush dito. Oo, siya nga. Sagot ni Katie. Nagulat na kilala ni Amanda si Kendricks. Nakita ko siyang lasing sa event kanina, kaya dinala ko na lang dito para makapagpahinga. Sabi ni Katie at hindi sinabi na si Kendricks ang naka one night stand niya. Bes, grabe ka naman! Bakit hindi mo agad sinabi na nandito pala siya? Agad na bumalik ang energy ni Amanda habang sinisipat si Kendricks mula ulo hanggang paa. Ang gwapo niya talaga kahit tulog. Pero ang bait-bait tingnan, no? Pero parang, sayang, playboy talaga eh. Napangiti si Katie sa reaksyon ng kaibigan. Mahilig ka pala sa playboy. Todo sermon ka pa sa akin sa mga naging boyfriend ko. Sambit ni Katie. Lumapit si Amanda at hindi mapigilang mapakilig. Sorry naman, hindi talaga ako mahilig sa playboy. Pero pag siya, syempre okay lang. Alam mo ba, ang daming babaeng nagpapantasya na sana ma-meet nila si Kendricks. Pero ikaw pa talagang nagdala sa kanya dito. Ay nako Bes, ang swerte mo talaga. Wala to Amanda, huwag ka nga masyadong mag-expect dyan. Sabi ni Katie habang pinipilit na kalmahin ang sarili. Kahit na Bes, crush na crush ko yan noon pa. Kahit playboy siya, iba pa rin talagang dating niya, no? Pag-amin ni Amanda na halos hindi makapaniwala na ang iniidolo niyang si Kendricks ay nasa mismong apartment nila. Baka naman ikaw ang unang-unang ma-fall dyan. Biro ni Katie, ngunit sa loob-loob niya ay gusto lang niyang matapos ang gabing ito ng tahimik. Naiinis rin siya sa hindi malamang dahilan. Imposible, no? Pero Bes, thank you talaga ha. At least nakita ko siya in person. At dito pa talaga. Kinikilig na sabi ni Amanda bago nagdesisyong bumalik sa kwarto. Bahala ka na dyan kay Kendricks ha. Swerte mo, Bes. Kung sakali magising siya, call me, okay? Natawa na lang si Katie habang pinagmamasdan si Amanda na bumalik sa kwarto. Hindi niya akalain na ang simpleng pagdala niya kay Kendricks sa apartment ay magiging malaking bagay para kay Amanda. Napabuntong hininga si Katie at muli niyang inayos ang kumot ni Kendricks bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Napansin niyang tila ayaw niyang may ibang babaeng nagpapakita ng interes kay Kendricks. Pero bakit nga ba? Imbis na magpatalo sa iniisip ay binuksan ni Katie ang pinto ng kwarto nila ng anak niya para tingnan kung mahimbing pa rin itong natutulog.
Napabuntong hininga siya nang makitang payapa pa rin ang bata. Tahimik niyang isinara ang pinto at bumalik sa sala na para bang may invisible na puwersang nagbabalik sa kanya kay Kendricks. Nagulat siya nang makita ulit si Amanda na nakatingin kay Kendricks. "Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba matutulog ka na?" Nagtatakang tanong ni Katie kay Amanda. "Bes, grabe. Hindi ko talaga akalain na makikita ako si Kendricks ng ganito. Ano kayang pakiramdam kung magising siya at makita ako dito, no?" Tanong ni Amanda habang nagpapantas siya pa rin. "Kahit wag mo nang subukan, Amanda. Hayaan mo na siyang magpahinga." Mabilis na sagot ni Katie. "Ewan ko sa'yo, Bes. Alam ko naman na hindi ka interesado sa kanya." Biro ni Amanda bago ito bumalik sa kwarto. Napabuntong hininga si Katie at muling inayos ang kumot ni Kendricks bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Nilingon niya pa muli si Kendricks bago pumasok sa kwarto. Napansin niya ang payapang mukha nito habang natutulog. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya ay hindi na niya pinilit na unawain ang lahat. Gusto lang niyang matapos ang gabing ito ng tahimik. Kinabukasan ay naalimpungatan si Katie nang marinig ang mahihinang kuluskus mula sa sala. Agad siyang napabangon at tumingin sa orasan. 7:00 na ng umaga. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nakita si Kendricks na unti-unti nang bumabangon mula sa sofa. Hinahaplos ang sariling sentido na para bang may matinding sakit sa ulo. Agad na nilabas ni Katie ang pagkain na nasa refrigerator at niluto ito bago puntahan si Kendricks. "Good morning!" Bati niya habang hawak ang tasa ng kape. Nagulat si Kendricks at agad na napatingin kay Katie. Good morning. Nasaan ako? Tanong nito, halatang nahihilo pa. "Sa apartment ko. Dinala kita dito kagabi dahil sobrang lasing ka na." Paliwanag ni Katie habang inilapag ang tasa ng kape sa mesa. Nagpatuloy si Kendricks sa pag-upo at pilit na inalala ang bawat nangyari kagabi. Oh, salamat Katie. I think I remember now. Sabi ni Kendricks habang pilit na ngumingiti. "Walang anuman. Mabuti na lang at di mo kailangan magmaneho pa pauwi." Dagdag ni Katie. "Gusto mo ng kape? May breakfast din akong hinanda." Tumango si Kendricks at nagpasalamat. Salamat talaga Katie. Hindi ko akalain na mabait ka pala. Ang harsh mo kasi sa akin kahapon eh. Biro ni Kendricks na may kasamang ngiti. Nagulat si Katie sa sinabi ni Kendricks ngunit hindi na siya nagpahalata. "Walang anuman. Alam mo naman, bossy at mabait, package deal." Sagot niya habang tumatawa. Sobrang salamat talaga Katie. Pero bakit? Tanong ni Kendricks na halatang naguguluhan. I mean, alam ko na hindi tayo okay. Lalo na sa nangyari at sa event kagabi. I was being a jerk. Napabuntong hininga si Katie at umupo sa tabi ni Kendricks. Bitbit ang tasa ng kape. "Kendricks, alam kong hindi magandang simula natin. Pero kahit pa hindi ko kayang hayaan kang mapahamak. Sa kabila ng lahat ay may pakialam pa rin ako sa'yo kahit jerk ka." Sagot niya at pilit na itinatago ang mas malalim na nararamdaman. Napalunok si Kendricks at napatingin-tingin sa paligid. Pilit na iniisip ang mga nangyari. You're really something else, Katie. Sa totoo lang, I didn't expect you to help me. Especially after, what I did. Pag-amin ni Kendricks na may halong pagsisisi sa boses. "Tapos na yun, Kendricks. Huwag na nating balikan. Tsaka ginusto ko rin naman yung nangyari kaya tayong dalawang may kasalanan." Sagot ni Katie na tila gustong iwasan ang nangyari sa kanila. "Ang importante ay okay ka na. So let's just move on, okay?" Tahimik na tumango si Kendricks at tinanggap ang tasa ng kape mula sa kanya. Hindi niya akalain na sa kabila ng ginawa niyang panggugulo at pag-angkin kay Katie at sa kabila ng hindi magandang nangyari, nitong mga nakarang araw ay si Katie pa rin ang nagmalasakit sa kanya. "Good morning, Mommy!" Masiglang sambit ng anak ni Katie. "Good morning, baby. Nakatulog ka ba ng mahimbing?" Malambing na tanong ni Katie at hinalikan ng pisngi ng anak. "Opo, napanaginipan ko po si Daddy. Nakita ko daw po siya eh." Masiglang pang sambit ng bata at hindi pa rin napapansin ang nakatitig na si Kendricks. Hanggang sa dumako na nga ang mga mata nito, ay naguluhan ito nang makita si Kendricks. Is she your daughter?
Nagtatakang tanong ni Kendricks. Yeah, my 4 years old baby Kate. Nakangiti ngunit may pag-aalinlangan sa boses ni Katie. Wow! I didn't know that you have a daughter. Kumusta ka, baby Kate? Bahati ni Kendricks na halos pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti ang bata at agad na lumapit kay Kendricks, tila komportable sa presensya nito. Mommy! Siya yung lalaki sa panaginip ko! Masiglang sabi ni baby Kate habang tinuturo si Kendricks. Napatigil si Katie at nagtataka sa sinabi ng anak. Talaga baby? Anong sinabi sa'yo ng lalaki sa panaginip mo? Tanong ni Katie. Nakangiti ngunit nagtataka rin. Siya daw yung mag-aalaga sa atin, Mami. Tapos sabi niya, maglalaro daw kami. Paliwanag ni baby Kate na puno ng tuwa habang nakatingin kay Kendricks. Hindi maiwasan ni Kendricks na ngumiti sa sinabi ng bata. Kahit na naguguluhan pa rin siya. Well, I guess I'm here now, baby Kate. Pwede tayo maglaro kung gusto mo. Alok ni Kendricks na may halong lambing. Yay! Sigaw ng bata at agad na umupo sa tabi ni Kendricks. Tila hindi nahihiya o nagdadalawang isip. Napatingin si Katie kay Kendricks. Nagtataka sa biglaang pagkukomportable ng anak niya dahil sobrang mailap nito sa hindi nito kilala. Kendricks, mukhang mabilis kang mapapalapit sa anak ko ah. Biro ni Katie, hindi mapigilang mapangiti sa nakita. Well, she's amazing. Ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya and I didn't know why. Sabi ni Kendricks na may kasamang ngiti habang pinagmamasdan si baby Kate na abala sa pagpapakita ng mga laruan sa kanya. Tahimik na napaupo si Katie at sinilip ang anak na ngayon ay masayang nakikipag-usap kay Kendricks. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang unti-unting gumaan ang loob niya sa binata. Habang naglalaro si baby Kate at Kendricks ay napagtanto ni Katie na maaaring hindi aksidente ang lahat ng ito. Tila may dahilan kung bakit napalapit si Kendricks sa kanila. Na hindi niya maiwasang isipin na baka totoo nga ang sinabi ng anak niya tungkol sa panaginip nito. Okay na, Katie. I'm here to help you both. Sabi ni Kendricks na tila binabasa ang iniisip ni Katie. Tinitigan niya ito at napagtantong may mas malalim na dahilan kung bakit nag-cruise ang kanilang mga landas. Salamat Kendricks. Sagot ni Katie at ngumiti ng taus-puso. Makalipas ang 20 minutes ay patuloy pa ding pinagmamasdan ni Katie si Kendricks at Kate na masayang naglalaro pa rin sa sala. Ngunit nagulat si Katie nang may tumapik sa kanya. Ikaw pala, kinabahan ako dun ah. Sabi ni Katie habang nakahawak sa dibdib na tila nagugulat. Nandito pa pala si Crush? Mahina ngunit kinikilig na sambit ni Amanda. Pero teka, parang may napapansin ako ah. Dagdag pa ni Amanda at sandaling tumigil sa pagsasalita. Ano naman yun? Tanong ni Katie. Hindi mo ba napansin na parang may pagkakahawig si baby Kate at Kendricks? Diretsyong sabi ni Amanda habang nakatingin kay Katie na agad na natigilan sa narinig. Ano? Hindi naman siguro. Sagot ni Katie na halatang kinabahan sa obserbasyon ng kaibigan. Tiningnan niya si baby Kate at nagtataka kung bakit niya hindi ito napansin kanina. Katie, seryoso! Tingnan mo yung mata ni baby Kate, pati yung ngiti niya. Pareho sila ni Kendricks. Sabi ni Amanda habang pinagmamasdan ng bata na masayang naglalaro sa sala. Huwag mo na lang pansinin. Sobrang labong mangyaring nasa isip mo. Baka coincidence lang. Sa bagay, sobrang labong ang mangyari. Tsaka ikaw, umamin ka nga. Baka naman nung buntis ka kay Kate, si Kendricks ang pinaglilihian mo. Baka may pagnanasa ka sa crush ko ah. Sambit ni Amanda at ngumuso. Anong sinasabi mo? Hindi mangyayari yun no? Pagtanggi ni Kate. Sige na lang ah, sabi mo yan ah. Sabi ni Amanda at pumunta sa hapagkainan upang kumain. Pero saglit na tumigil sa pagkain si Amanda at nagsalita. Siya nga pala bes, uuwi muna ako sa probinsya mamaya. Birthday ni mama eh, nakalimutan kong sabihin kahapon. Talaga? Sige bes, tsaka ikamusta mo na lang ako kay tita ah. Gusto ko din sanang sumama kaso alam mo namang sobrang busy. Sambit ni Katie habang nakangiti. Okay lang, ano ka ba? Alam naman nila mama na busy ka sa trabaho, kaya alam kong maiintindihan ka na mga yun. Sabi ni Amanda habang umunguya.
Dahan-dahan nga lang sa pagkain. Mabulunan ka pa eh. Nag-aalalang sambit ni Katie at kumuha ng baso at naglagay ng tubig para kay Amanda. Habang naglalaro sina Kendricks at Baby Kate sa sala ay nagkakantahan at nagtatawanan habang sinusubukan nilang bumuo ng isang malaking tower gamit ang mga laruan. Biglang tumigil si Baby Kate at lumapit kay Kendricks. "Daddy Kendricks!" Tawag ni Baby Kate na may seryosong ekspresyon sa muka. Napatingin si Kendricks sa kanya. Nagtataka kung anong iniisip ng bata. Yes, Baby Kate. May gusto ka bang sabihin? Napatingin muna si Baby Kate kay Katie na abala sa kusina at nakangiti sa kanilang dalawa. Tapos ay binalik niya ang tingin kay Kendricks sabay hawak sa kamay nito. "Di po ba tayong gumala today? Di Kendricks, kasama po si Mommy." Tanong ni Baby Kate. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Bago pa makasagot si Kendricks ay lumapit na rin si Kate sa kanila. Napansin ng bigla ang pagbabago ng mood ng anak. "Bakit baby? Anong naisip mong gawin natin?" Tanong ni Katie habang yumuyuko para mapantayan ang tingin ng anak. "Opo Mommy, gusto ko po tayong tatlo na magkakasama mamaya pag tayo gumala. Tapos sana dito na matulog si Tito Kendricks mamaya." Dagdag ni Baby Kate sabay hawak sa kamay ni Katie. Nagkatinginan sina Katie at Kendricks. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng kahilingan ni Baby Kate. Sobrang hirap para kay Katie na sundin ang sinabi ng anak. Alam ni Katie na mahirap tumanggi sa hiling ng anak, lalo na't halatang magiging masaya ang anak niya dito. "Baby, baka busy si Daddy Kendricks bukas." Paliwanag ni Katie kahit alam niyang malambot na rin ang kanyang puso sa hinihiling ng anak. Napansin ni Kendricks ang pag-aalangan ni Katie kaya't ngumiti siya at nagsalita. Walang problema, Katie. I can stay. Kung gusto ni Baby Kate na gumala tayo, let's do it. Agad na sumigla ang mukha ni Baby Kate at yumakap kay Kendricks. "Yay! Salamat po Daddy Kendricks! Salamat po Mommy!" Nagpalitan ng mga ngiti sina Katie at Kendricks habang tinutulungan si Baby Kate na maghanda. Ilang sandali lang ay handa na silang tatlo at lumabas ng bahay at sumakay sa kotse. Naiwan si Amanda na nag-aayos ng gamit para sa pag-alis nito mamaya. Nagpunta sila sa isang malapit na park at habang naglalakad ay masayang pinagmamasdan ni Katie si Baby Kate na tuwang-tuwa habang humahawak sa kamay ni Kendricks. Para silang isang pamilya at hindi maiwasang mag-init ang puso ni Katie sa tanawing nakikita. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad at pag-e-enjoy sa sariwang hangin ay bumalik sila sa bahay. Nagluto si Katie ng simpleng hapunan. "Daddy, dun ka po ba sa kwarto namin ni Mama matutulog? Please po." Sambit ni Kate at nagpapi ice pa. "Baby, pwede namang matulog si Daddy Kendricks mo sa guest room. Baka hindi siya komportable na may ibang katabi sa pagtulog." Mainhin sabi ni Katie. No, it's okay. And besides, hindi na kayo iba sa akin. And it's okay with me na matulog katabi nyo. Ikaw ba? Is it okay with you? Nag-aalin lang ang tanong ni Kendricks dahil baka tumanggi si Katie at masakta na naman siya. Okay lang rin sa akin." Nauutal na sabi ni Katie at maliit na ngumiti. "Yay! Thank you, Mommy! Daddy! Tara na po!" Masaya at masiglang sambit ni Kate at hinila si Kendricks papunta sa kwarto gamit ang maliit nitong mga kamay. Napailing na lang si Katie bago sinarado ang pinto at sumunod sa dalawa. "Ito nga pala, pasensya na at mukhang medyo maliit ata to sa'yo. Matagal na kasi itong sa akin eh. Dahil ito ang alaala ko kay Papa mula nang mamatay siya." Sambit ni Katie at inabot ang sando at shorts kay Kendricks. Wait, patay na may-ari niyan? No, I don't want to wear that. It gives me goosebumps. Maarting sabi ni Kendricks at hinimas-himas pa ang mga braso na parang natatakot. "Ang arte mo naman. Mamili ka. Magsusuot ka ng spaghetti traps o susuotin mo to?" Taas kilay na sambit ni Katie. Fine, I'll wear that. Napilitang sabi ni Kendricks at kinuha ang mga damit bago tumakbo sa banyo. Susunod rin pala eh. Ay nako, parang bata. Naiiling na sambit ni Katie. Pagkatapos ng mga oras ay nakatulog na silang tatlo.
habang si Katie ay naiilang sa presensya ni Kendricks. Pagkalipas ng ilang oras mula sa kanilang pagkatulog, bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising si Katie dahil sa uhaw. Maingat siyang bumangot mula sa kama. Nag-iingat na wag na magising si Kate at Kendricks. Tahimik niyang binaybay ang daan patungo sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig. Habang umiinom si Katie ay narinig niyang may mga yabag na pababa ng hagdan. Paglingon niya ay nakita niya si Kendricks na kagigising lang. Suot-suot ang sando at shorts na binigay niya at mukhang uhaw din ito. "Hey, nagising ka rin pala. Ang gwapo mo sa damit ni Papa ha?" Sabi ni Katie habang inilalagay ang baso sa lababo. Yeah. Nagising ako at napansin kong wala ka sa kama. Tsaka, alam mo namang gwapo ako so you don't need to say that. Sagot ni Kendricks habang naglalakad rin papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Naisip ko na baka nagising ka rin para uminom. Dagdag pa nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata habang pareho silang nasa kusina. Tahimik ang paligid at ang tanging maririnig ay ang mahina nilang paghinga at ang pagtulo ng tubig mula sa jar. Habang binabalik ni Kendricks ang baso sa countertop ay nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Nagsimula nang maglakad pabalik si Katie, ngunit bago pa man siya makalayo ay hinawakan ni Kendricks ang kanyang braso. Malumanay ngunit puno ng emosyon. Napahinto si Katie at ramdam niya ang tibok ng puso niya habang unti-unting lumapit si Kendricks sa kanya. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa isa't isa. Katie. Bulong ni Kendricks, may halong alinlangan at pagnanasa ang kanyang boses. Hindi na nakapagsalita si Katie. Para bang nahipnotismo siya ng damdamin na nag-umpisa nang lumabas. Dahan-dahang inilabas ni Kendricks ang mukha niya kay Katie. At nang maglapat ang kanilang mga labi ay naramdaman nilang muli ang mga nangyari sa kanila sa hotel. Ang halik ni Kendricks ay malambing, ngunit may kasamang pananabik. Kahit na hindi si Katie ang nag-umpisa, ay ramdam niya ang lahat ng damdamin na pilit niyang itinatago. Hinayaan niyang yakapin siya ni Kendricks habang ang kanilang mga labi ay patuloy na nagpapalitan ng init at pagmamahal. Sa sandaling yun ay nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Katie kay Kendricks. Binuhat ni Kendricks si Katie sa ibabaw ng mesa at nagsimula ng maghubad. Ganon din naman ang ginawa ng dalaga. So glad I'm seeing it again. Sabi ni Kendricks na may pagnanasa sa boses habang nakatingin sa hubad na katawan ni Katie. Nahihiya namang itiniklop ni Katie ang kanyang mga hita. Don't hide my food tonight. I'll be hungry if you do that. Paos na sambit ni Kendricks at hinalika ng mga tenga niya pababa sa dibdib niya. Mahinang napaungol si Katie at dinamdam ang sarap ng dila ni Kendricks. Nang magtangkang tatanggalin ni Kendricks ang mga ulo nito sa dibdib niya ay agad siyang sumimangot. Natatawa namang nagsalita si Kendricks. Chillax, I just want to eat my food down there. Anya at itinuro ang private part ni Katie. Mommy! Wake up! Mahinang sambit ni Kate nang hindi siya magising dahil sa pagod na naramdaman. Okay na baby, babangon na si Mommy. Mahikab-hikab pang sambit ni Katie dahil sa sobrang pagod. Nang mapatingin siya sa wall clock ay nagulat siya nang makitang 1:00 na ng hapon. Mommy, nagluto po si Daddy ng food for us. Siguro po sobrang napagod po kayo dahil gumala po tayo kahapon. Kaya ngayon lang po kayo nagising. Inosenteng sambit ng kanyang anak. Agad na namula si Katie nang maisip ang nangyari sa kanila ni Kendricks. Mauna ka na baby. Maghihilamos lang si Mommy, okay? Sambit ni Katie at hinalikan sa noo ang anak. Agad na sumunod si Kate at bumaba sa kama. Dahan-dahan lang sa pagbaba ha. Baka mapanong baby ko. Pagpapaalala ni Katie. Okay po, Mommy. Sigaw ni Kate at dahan-dahan nang isinarado ang pintuan. Good afternoon. Bungad ni Kendricks pagbaba niya ng hagdanan. Napansin niyang parang malungkot ito nang ibalik ang tingin sa cellphone. Baby Kate, can you go upstairs muna? Mag-uusap lang kami ng mami mo. Masuyong sambit ni Kendricks na agad namang sinunod ni Kate. Hindi ito ang karaniwang masigla at positibong Kendricks na nakilala niya. Nang makaakyat na si Kate ay pumunta si Katie sa sala at doon ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Sunod-sunod ang mga notification na natanggap niya mula sa social media. Nang buksan niya ang kanyang account ay nagulat siya sa kanyang nakita. Trending na trending ang larawan nilang tatlo na magkakasama kahapon
at ang daming mga tao ang nagkagulo sa social media dahil dito. Pero higit sa lahat ay nagulat si Katie sa mga komento na nababasa niya. Puro hate comments at karamihan ay tungkol sa kanya at kay Baby Kate. Who is she? Another gold digger? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. Ginagamit lang si Kendricks para sa pera. What about the kid? Nakakahiya. Anong klaseng ina ang nalaglalapit ng anak niya sa isang billionaire? Unti-unting nadurog ang puso ni Katie sa bawat komentong nababasa niya. Puro mga babae ang nababasa niyang comment. Hindi niya alam kung paano ito nangyari o kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ang lahat. Napatingin siya kay Kendricks na tila alam na rin ang nangyayari. Katie, I'm so sorry. Hindi ko alam na mangyayari to. Sabi ni Kendricks habang lumapit sa kanya. Halatang may pagsisisi sa kanyang boses. Umiling si Katie. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kendricks, this isn't your fault. Pero hindi ko kaya makita na nagiging ganito ang buhay namin ni Baby Kate dahil sa akin. Pero Katie, hindi ko kayo pwedeng basta nalang iwan. Hindi ko gustong malungkot si Baby Kate. And what about yung nangyari sa ating kagahapon? Pilit na paliwanag ni Kendricks, halatang nahihirapan din sa sitwasyon. Ngunit napagtanto ni Katie na ang tanging paraan para maprotektahan ang kanyang anak ay ang layuan si Kendricks kahit pa masakit ito para sa kanya. Kendricks, please, umalis ka na lang muna. Baka mas maging komplikado pa ang lahat kung magpapatuloy to. Para sa amin na lang ni Baby Kate. Hindi agad nakapagsalita si Kendricks. Kita sa mga mata nito ang sakit at pagkalito. Pero alam niyang kailangang respetuhin ang desisyon ni Katie. If that's what you want, Katie, I'll go. But please, if you need anything, don't hesitate to call me. Tumango si Katie at pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat, Kendricks. But for now, we need space. Bago pa man umalis si Kendricks, ay umakyat ito at niyakap si Baby Kate na tila hindi pa naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Nang makaalis na si Kendricks ay tahimik na napaupo si Katie sa kanyang sala, bitbit ang telepono. Iniisip kung tama ba ang desisyon niyang layuan si Kendricks para maprotektahan ang kanyang anak. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya maalis ang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Nang makaalis si Kendricks mula sa bahay ni Katie, ay halos hindi siya mapakali habang nagmamaneho pabalik sa kanyang opisina. Pagdating sa kumpanya ay agad siyang sinalubong ng kanyang assistant na si Clarissa. Ngunit agad itong natigilan nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Kendricks. Sir, may mga documents po na kailangan yung pirmahan. Naghihintay rin po ang board sa meeting room. Paalala ni Clarissa, ngunit hindi man lang siya nilingon ni Kendricks. Diretso itong pumasok sa kanyang opisina at walang imik na isinara ang pinto ng may diin. Sa loob ng opisina ay mabilis niyang ibinato ang kanyang coat sa sofa at sinipa ang maliit na upuan. Tumama ito sa gilid ng mesa, ngunit hindi niya na yun inalintana. Hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi ni Katie at ang desisyon nitong lumayo. Kinuha niya ang mga papeles na iniwan ni Clarissa sa kanyang mesa at nagsimula ng magbasa. Ngunit hindi niya kayang mag-concentrate. Muli niyang narinig sa isip ang mga komentong binabasa ni Katie kanina. Hindi niya maiwasang mapakuyom ng kamao habang iniisip kung sinong may pakana ng lahat ng to. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Dominic, ang kanyang business partner at matalik na kaibigan, at agad napansin ang tensyon sa paligid. Kendricks, ano bang nangyayari sa'yo? Para kang bulkan na malapit ng sumabog. Puna ni Dominic. Kita sa mukha ang pag-aalala. Hindi to tungkol sa trabaho, Dom. Sagot ni Kendricks. Iniwas ang tingin habang pilit na pinapakalma ang sarili. Then what is it? Alam kong hindi ka ganito kung hindi malalim ang problema mo. Napabuntong hininga si Kendricks bago nagsalita. It's Katie. Yung kinuwento ko sa'yo. Mga kumakalat na masasakit na comments tungkol sa kanya at kay Baby Kate. Now she's pushing me away para protektahan ang anak niya. Natigilan si Dominic at nag-iisip ng tamang sasabihin. Bro, alam mo namang hindi madali yan. Hindi ko sinasabing hindi dapat mahalin ni Katie si Kate. Pero kailangan mo rin intindihin kung bakit niya ginagawa yan. I understand, pero hindi ko matanggap na ganito ang magiging epekto sa kanila. I care about them too much. Kahit pa kakikilala ko lang sa kanila. And it's driving me crazy.
Then fight for them, Kendricks. Pero gawin mo to ng tama. Huwag kang padalos-dalos. Lalo na kung galit ka. You're a smart man. Huwag mong hayaan na ang galit ang magdikta sa mga susunod mong hakbang. Tila nabawasan ang bigat na dinadala ni Kendrick sa mga sinabi ni Dominic. Tumango siya kay Dominic at nagpa siyang simula ng meeting kahit paramdam niya ang init ng ulo sa bawat desisyong gagawin niya. Pagkatapos ng araw na puno ng stress ay bumalik si Kendrick sa kanyang opisina at pinilit magtrabaho. Ngunit hindi talaga niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga pangyayari. Tumunog ang telepono niya at nakita niyang tumatawag si Dominic. Kendricks, may impormasyon ako tungkol sa nangyari. Bungad ni Dominic na seryoso ang tono. Anong nalaman mo? Mabilis na tanong ni Kendricks habang binabalot ng kaba at galit ang kanyang dibdib. Ayon sa private investigator na hinire ko, isang online influencer nagpasimula ng mga masasamang komento tungkol kay Katie. May hidden agenda siya. Gusto niyang i-bring down ang reputasyon ni Katie para sumikat siya gamit ang mga larawan ninyo. At mukhang may mga bayarang tao na kasama niya para palakihin ang issue. Sumiklab ang galit ni Kendrick sa narinig. Sino siya? Gagawin ko ang lahat para itigil ang kalokohan niya. Si Sheena, yung influencer na gusto kang isama sa vlog niya nung isang buwan. Hindi mo siya pinansin kaya sinimulan niyang ibuhos ang galit niya kay Katie. But don't worry bro, may mga legal actions na akong ginagawa para ma-expose sa mga kasinungalingan niya. Siguradong matatanggalan siya ng platform kapag naglabas tayo ng ebidensya. Nag-init ang dugo ni Kendricks pero huminga siya ng malalim. Alam niyang kailangan maging maingat sa mga susunod na hakbang. Thanks Dom, hindi ko papayagan na masaktan nila si Katie at si Kate. Sisiguraduhin natin na mapapanagot ang babae na yan dito. Consider it done, Kendricks. Gagawa tayo ng public statement na maglilinaw sa lahat ng ito. Pero habang inaayos natin to ay mas mabuting huwag ka muna magsalita sa media. We'll handle everything. Makaraan ng ilang araw ay naglabas ng opisyal na pahayag si Kendricks at ang kanyang kumpanya. Dito inalantad ang lahat ng ebidensya laban kay Sheena at ang bayarang mga tao na ginamit para sirain si Katie. Kasama rin sa pahayag ng isang firm warning laban sa sinumang magtatangkang gumawa ng ganitong klaseng panggugulo muli. Agad na kumalat ang balita at bumaliktad ang sitwasyon. Ang mga taong dati nagkokomento ng masama laban kay Katie at Kate ay nagsimulang humingi ng tawad. Unti-unti na rin nawala ang mga masasamang komento at bumalik ang normal na takbo ng social media accounts ni Katie. Nang malaman ni Katie ang nangyari ay hindi niya maiwasang mapaluha sa relief. Kahit hindi na siya nakipag-usap kay Kendricks ay nararamdaman niyang gagawin ang lahat ni Kendricks para lang maayos ang gulo. Alam niyang mahalaga silang mag-ina kay Kendricks at kahit ganoon pa niya gustong lumayo ay hindi niya maiwasang madama ang pagmamahal at proteksyon na ipinapakita nito. Bit-bit ni Katie si Kate habang sinusuri ang mga dekorasyon. Inaayos ang seating arrangement at binibigyan ng instruction ang kanyang team. "Mommy, ang ganda ng mga flowers dito!" Tuwang-tuwang sabi ni Kate habang tinitingnan ang mga bulaklak na nakaayos na sa venue. Ngumiti si Kate at yumuko upang halikan ang anak sa noo. "Glad you like them, sweetie. Mommy's working hard to make sure everything looks perfect." Sagot ni Katie sabay haplos sa buhok ng kanyang anak. Habang abala sila sa pag-aayos ay dumating ang delivery mula kay Kendricks. 2 magkasunod na bouquet ng bulaklak at 2 kahon ng tsokolate. Isang bouquet para kay Katie at isa pang mas maliit ngunit magkasing ganda lang din naman para kay Kate. Nakasulat sa bawat kahon ng tsokolate ang pangalan nilang mag-ina na siya namang ikinatuwa ni Kate. "Mommy, tingnan mo oh! May flowers din ako!" Excited na sabi ni Kate habang hawak-hawak ang kanyang bouquet. Napangiti si Katie. Ramdam ang init ng pagmamahal na pinapakita ni Kendricks sa kanilang mag-ina. "Yes baby, ang sweet naman ni Daddy Kendricks, di ba?" Pumayag na lamang si Katie sa pagtawag ni Kate na Daddy kay Kendricks dahil batid niyang mahalaga ito sa bata. Habang pinapanood niya si Kate na aliw sa kanyang mga bulaklak at tsokolate ay hindi maiwasang mapaluha ni Katie. Ramdam niya ang sincere na paghingi ng tawad ni Kendricks, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Kate. Ngunit ang takot na muling masaktan ay nandoon pa rin, kaya't pilit niyang pinipigilan ang sariling palalimin ng nararamdaman para sa binata. Sa kabila ng lahat ay hindi niya maiwasang tanungin ang sarili hanggang kailan niya kayang labanan ang pusong unti-unting nagiging malambot muli para kay Kendricks.
Kinabukasan ay nakaramdam ng panghihina si Kate. Nagsimula itong magreklamo ng pangangati at pamumula ng balat. Agad na dinala si Kate sa ospital ni Katie. Sa ospital mabilis na tinanggap si Kate ng mga doktor. Napag-alaman na nagkaroon ito ng allergic reaction sa isang pagkain na hindi sinasadyang naibigay sa kanya kahapon ng mga katrabaho ni Katie. Habang nasa ospital ay labis na nag-aalala si Katie. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang binabantayan ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay dumating si Kendrick sa ospital. Agad siyang lumapit kay Katie. Nalaman niya na lang sa isang private investigator niya na na-ospital si Kate. Katie, ano nangyari? Paano ako makakatulong? Tanong ni Kendricks. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Nagpaliwanag si Katie tungkol sa kondisyon ni Kate at ang allergic reaction na nakuha nito. Nang makita ang sitwasyon ay hindi nagdalawang isip si Kendricks. Huwag ka mag-alala, Katie. Ako nang bahala sa mga gastusin. Sabi ni Kendricks habang tinatawagan ng kanyang accountant upang tiyakin na ang lahat ng medical bills ay mababayaran. Ipinakita ng mga doktor na mabilis na maaagapan ang kondisyon ni Kate at sa loob ng ilang oras ay naging stable na ito. Habang nagpapahinga si Kate sa hospital room ay lumapit si Katie kay Kendricks. Salamat Kendricks. Hindi ko alam kung paano ko magagawa to kung wala ka. Sambit ni Katie. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsasalamat. Nang makalabas si Kate sa ospital ay humarap si Kendricks kay Katie. Katie, gusto ko sana mag-sorry sa lahat ng nangyari. Alam kong hindi ko kayang ibalik ang oras, pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Para kay Kate. Sumagot si Katie. Salamat Kendricks. Siguradong maghihilom din kami ng unti-unti. Kailangan pa namin ng oras pero malaking tulong ang ginawa mo. Hindi nagtagal ay tinanong ni Kate si Kendricks. Daddy Kendricks, gusto ko po sanang pumunta sa Disneyland eh. Matagal ko na pong pangarap yon pero hindi pa kami nakakapunta. Napangiti si Kendricks sa request ni Kate at nagpasya siyang tuparin ito. Siyempre naman Kate, kapag magaling ka na ay pwede na tayong pumunta sa Disneyland. Okay lang ba sa'yo yun? I'm sure magiging masaya tayo dun. Sa mga sumunod na linggo ay naging maayos ang lahat para kay Katie at Kate. Nagkaroon sila ng oras upang magpahinga at mag-recover mula sa lahat ng nangyari. At sa huli ay natupad ang pangarap ni Kate nang pumunta sila sa Disneyland kasama si Kendricks. Sa kanilang pagdating sa Disneyland, ang mga mata ni Kate ay nagniningning sa saya habang tinatanaw ang mga makukulay na rides at attraction. Si Kendricks at Katie ay magkasama sa likod habang si Kate ay nauuna. Sabik na libuti ng Disneyland. Mommy! Daddy Kendricks! Tingnan niyo po oh! Ang laki ng castle! Pwede bang pumunta doon? Siyempre naman baby. Pumunta tayo sa castle at tingnan ko kung anong magic ang nag-iintay sa atin. Pagdating nila sa harapan ng castle ay napansin ni Kate ang isang grupo ng mga Disney characters na nagpo-photoshoot. Hiniling ni Kate na makipag-selfie sa kanila. Mommy! Daddy Kendricks! Gusto ko po sila makilala! Pwede bang mag-selfie tayo kasama nila? Siyempre naman sweetheart. Let's go! Pumunta sila sa grupo ng mga characters at kumuha ng ilang litrato. Habang nagpo-posing sila ay napansin ni Kendricks ang saya sa mukha ni Katie habang tinitingnan rin ang kasiyahan ni Kate. Katie, napakaganda ng ngiti mo. Mukhang sobrang saya din ni Kate. Oo Kendricks, ito ang gusto kong makita sa kanya. Salamat sa pagpunta sa amin dito ah. Matapos ang mga litrato ay pumunta sila sa isang food stand para mag-snack. Habang kumakain ng popcorn si Kate ay napansin niyang nakatingin si Kendricks sa kanya. Daddy Kendricks, you want popcorn? Siyempre Kate, salamat ah. Nang sumakay sila sa mga rides katulad ng carousel at teacups, hindi na matago ang saya sa kanilang mga muka. Si Kendricks ay hindi nakaligtas sa saya ng bata at nagpakita ng mga magagandang ngiti habang tinutulungan si Kate sa bawat rides. Daddy Kendricks, gusto ko pong sumakay sa roller coaster. Nako baby, sigurado ka ba? Medyo mabilis yun. Pero kung gusto mo, sabay tayo. Ano, tara na? Tanong ni Kendricks na agad nitong sinang-ayunan. Nang nasa roller coaster na sila, si Kate ay sigaw ng sigaw sa saya habang si Kendricks ay natatawa sa ligaya ni Kate. Pagkatapos ng ride ay nag-ice cream naman sila sa isang maliit na cafe. Ang saya ng araw na to, Kendricks. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-espesyal. Hindi ko rin nakalain.
Pero lahat ng ito ay worth it. Para kay Kate at para sa'yo. Salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataong makasama kayong muli. Daddy Kendricks, Mommy, gusto niyo po bang bumalik dito ulit? Oo naman, sweetheart. Siguradong babalik tayo. Ang Disneyland ay palaging magiging espesyal na lugar para sa atin. Ang buong araw sa Disneyland ay puno ng ligaya, tawa at pagmamahal. Natapos ang kanilang bagong pag-asa na magiging mas maganda ang hinaharap para kina Katie at Kate at Kendricks. Nagstay muna sila ng 1 linggo sa Hong Kong at nag-enjoy bago na pagpasyahang umuwi. Pagkatapos ng masayang araw sa Hong Kong ay nagpasya si Katie at Kate na dumiretso sa bahay ni Kendricks. Welcome home. Ano, nag-enjoy ba kayo sa Disneyland? Sobrang saya, Kendricks. Salamat talaga sa pagdala sa amin dun ah. Napakaganda ng lahat. Daddy Kendricks, tingnan mo yung mga souvenirs namin oh. May mga t-shirt tsaka stuffed toys kami. Wow, ang dami naman. Mukhang sobrang saya kung enjoy kayo. Pumasok sila sa loob ng bahay ni Kendricks at nagtulungan sila mag-unpack ng kanilang mga souvenirs. Nasa gitna ng pag-aayos ng mga gamit nang magpasya si Kendricks na maganda ng isang maliit na party para sa kanilang pag-uwi. Naglagay siya ng mga paborito nilang pagkain at inumin sa dining table. Ang saya ng surprise na to, Kendricks. Hindi mo na kailangan mag-effort pa. Sobra-sobra na ang pagdala mo sa amin sa Hong Kong at pagtulong mo kay Baby Kate. Wala yan, Katie. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ko kayo pinapahalagahan. Daddy Kendricks, tingnan mo yung Mickey Mouse ko oh. Ang cute, diba? Ang cute nga. It looks like you. Gusto mo bang maglaro ng mga bagong toys mo? Oo, Daddy. Tara po, maglaro po tayo. Nagsimula silang maglaro ng mga bagong toys ni Kate, habang si Katie naman ay masaya na pinapanood ang saya ni Kate at ang pagtulong ni Kendricks. Matapos ang ilang oras ng paglalaro at kwentuhan, nagpasya silang magpahinga. Habang natutulog si Kate sa kanyang bagong kama, ay pumasok si Katie sa living room kung saan naghihintay si Kendricks. Matulog na tayo. Aya ni Kendricks kay Katie. Can I sleep with you? I just want to feel your body pressed against mine. Nahihiyang sambit ni Kendricks. Okay lang naman. Tsaka bahay mo naman to eh. And besides, may tiwala naman ako sa'yo. So okay lang sa akin. Sabay na nga silang naglakad papunta sa kwarto. Nang makahiga ay nagulat si Katie nang yakapin siya ni Kendricks. Hindi na lang siya umangal at yumakap rin pabalik. Para kay Kendricks ay ito ang pinaka-the best na pagtulog niya sa kanyang bahay. Kinabukasan, katulad ng nakaugalian ay kakain sila ng almusal na luto ni Katie. Walang katulong si Kendricks sa bahay nito dahil wala daw itong tiwala sa mga kasambahay. Nasa taas si Kate at Kendricks at naglalaro ng bagong laruan. Biglang may nag-doorbell sa pintuan kaya agad na napahinto si Katie sa paghuhugas. Sino naman kaya to? Bisita yata. Pinuntahan naman ni Katie ang pinto at binuksan. Bumungad sa kanya ang 2 babae na sa palagay niya ay 27 years old na. Ang isa naman ay matangkad na maputi at mahaba ang buhok. Ang isa ay medyo may katangkaran, morena hanggang balikat ang buhok. Mukhang mayayaman ang mga ito base sa suot. Nandyan ba si Kendricks? Tanong nito na may halong pananaray. Nagulat si Katie pero sinubukan niyang kumalma. Oo, nandito nga po siya. Sandali lang ha, tatawagin ko siya. Agad na umakyat si Katie papunta sa kwarto kung saan naglalaro si Kate at Kendricks. Nang marating niya ang pinto ay agad niyang tinawag si Kendricks. Kendricks, may naghahanap sa'yo sa baba. 2 babae, mukhang importante. Nagtataka naman si Kendricks pero bumaba na rin siya kasama si Katie. Pagkababa nila ay tumambad kay Kendricks ang isa sa mga babaeng nakatalik niya ilang buwan lang ang nakakaraan. Hindi niya inaasahan na makita ito sa bahay niya, lalo na sa ganitong sitwasyon. Kendricks, buntis ako! Diretsyong sabi ng babae habang pinapakita ang ultrasound na dala nito. Kailangan nating pag-usapan to. What? How sure I am na sa akin nga yan? Ang dami mo kayo nakatalik bukod sa akin. And you're saying na sa akin yan? Just abort it! Galit na sigaw ni Kendricks. Para bang biglang bumagsak ang mundo ni Katie. Hindi niya inakala na ganito kalaki ang lihim na itinatago ni Kendricks. Masakit sa kalooban niya ang narinig. At bago pa siya mapuno ng emosyon ay tumakbo siya pabalik sa itaas para kunin si Kate. Mami, aalis na po ba tayo? Inosenteng tanong ni Kate habang binubuhat siya ni Katie.
Oo anak, kailangan nating umalis. Hindi na nagawa pang itago ni Katie ang lungkot at sakit sa tinig niya. Habang pababa sila ng hagdan ay sinubukan ni Kendricks na habulin sila. Katie, please, let me explain. Ngunit mabilis lang na tumingin si Katie sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. Kailangan ko ng oras, Kendricks. Hindi ko to kayang harapin ngayon. Tsaka, bakit mo ipapalaglag ang sarili mong anak? Krimen yun. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal mo sa amin. Paglabas ni Katie ng mansyon ay agad siyang nagtungo sa kotse at pumasok kasama si Kate. Habang papalayo ay tahimik lang na nakatingin si Kate sa ina. Tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Naiwan si Kendricks sa loob ng mansyon. Naguguluhan at puno ng panghihinayang. Alam niyang hindi ito madaling ayusin, pero determinado siyang gawin ang lahat para maitama ang mga pagkakamali niya. Kinuha niya ang cellphone at nag-message kay Katie. Alam kong nasaktan kita, pero aayusin ko to, Katie. Maghihintay ako kahit kailan. Babangon ako para sa'yo at para kay Kate. Pero huwag mo naman sana kung itulak palayo. Sa kabila ng lahat ay umaasa si Kendricks na darating ang araw na mapapatawad siya ni Katie at maayos ang lahat para sa kanilang tatlo. Live, bitch! Hindi ako naniniwala na anak ko yan. Kaya get lost! Malakas na sigaw niya at halos pumutok na ang ugat dahil sa galit na nararamdaman. Agad na natakot ang dalawa at agad na lumabas. Matapos umalis ni na Katie at Kate ay naging miserable si Kendrick sa mga sumunod na araw. Hindi siya makatulog ng maayos. Palaging iniisip ang pagkawala ni na Katie at ang mga panlulokong naganap. Ang bahay na kahapon ay puno ng saya ay biglang naging tahimik at malamig. Isang linggo ang lumipas ay napansin ng ina ni Kendrick ang kakaibang pakikitungo nito sa kanya nang makapag-usap sila sa telepono. Sa pagkabahala ay nagdesisyon ang ina ni Kendrick na bumalik mula sa ibang bansa upang alamin kung ano ang problema. Pagdating niya sa mansyon ay agad niyang kinumpronta si Kendrick. Anak, ano bang nangyayari? Hindi ka naman ganito dati ha. May problema ba? Hindi na napigilan ni Kendrick ang mga emosyon niya at ikinuwento ang lahat sa kanyang ina. Mula sa pag-alis ni na Katie at Kate hanggang sa babae na sinasabing buntis niya. Napuno ng galit ang ina ni Kendrick nang marinig ito. Kilala ng ina ni Kendrick si Katie at Kate dahil minsan na niya itong pinakilala. Tanggap ng mami niya si Katie para sa kanya kahit pa may anak na ito. Anak, hindi tayo papayag na sirain ang babaeng ng buhay mo. Paiimbestigahan ko siya. Sambit ng kanyang ina. Tinupad ng ina ni Kendrick ang pangako at agad na pinaimbestigahan ng babaeng nagsasabing buntis niya. Ilang araw lang ang lumipas ay bumalik na ang resulta ng imbestigasyon. Laking gulat nila nang malamang walang katotohanan ng sinabi ng babae. Hindi ito buntis at ginagawa lang ang lahat para makuha si Kendrick. Agad na hinarap ni Kendrick ang ina at hinanap ang lakas ng loob na muling kausapin si Katie. Mom, kailangan kong makita sa Katie. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya. Sumang-ayon ng ina niya at sinamahan siya hanggang sa pintuan. Anak, ipakita mo kay Katie na totoo ang pagmamahal mo. Hindi mo siya kayang mawala. Pagdating ni Kendrick sa bahay ni na Katie ay agad siyang kumatok sa pinto. Ilang sandali lang ay binuksan ito ni Katie na halatang nagulat sa kanyang pagdating. Katie. Nagsimula si Kendrick na puno ng emosyon. Alam ko nasaktan kita. Alam kong mahirap tong pinagdadaanan ko. Pero nalaman na namin ng totoo. Hindi buntis ang babaeng yun. Ginawa niya lang yun para guluhin tayo. Patawarin mo ko, Katie. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para maibalik kayo sa buhay ko. Tumahimik si Katie at sinuri ang mukha ni Kendrick. Nakikita niya ang taos-pusong pagsisisi sa kanyang mga mata. Kendrick, mahirap tong lahat para sa akin. Pero nakikita kong pinagsisisihan mong nangyari at alam kong kailangan nating subukan muli para sa ating dalawa at para kay Kate. Mahal na rin kita. Lumapit si Kendrick kay Kate at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Katie. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Nagbalik sila sa mansyon ni Kendrick dala ang isang bagong simula at puno ng pag-asa at pagmamahal. Alam nilang hindi perpekto ang buhay pero handa silang harapin ang lahat ng hamon ng magkasama. Lumipas ang mga araw at bumalik naman sa normal ang buhay nila. Hindi alam ni Katie na nagpa-DNA test si Kendrick dahil pakiramdam ng lalaki ito ang babaeng nakatalik niya 5 taon ang nakalipas
at si Kate ang bunga nito. Habang nag-aayos si Katie ng mga gamit ni Kate sa loob ng mansyon ay napansin niyang tahimik si Kendricks. Hindi ito katulad ng dati na masaya at palaging may ngiti. Umupo siya sa tabi ng lalaki at hinawakan ang kamay nito. May problema ba, Kendricks? Para kang may iniisip. Huminga ng malalim si Kendricks at hinawakan ang kamay ni Katie ng mas mahigpit. Katie, may kailangan ako sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to pero kailangan mo itong malaman. Naramdaman ni Katie ang kaba sa kanyang dibdib. Ano yun, Kendricks? Nagpa-DNA test ako. Sagot ni Kendricks na ikinabigla ni Katie. Alam kong hindi ko to sinabi sa'yo pero matagal ko nang iniisip to. Gusto kong malaman mo kung may posibilidad na ako ang tunay na ama ni Kate. Yun ang nag-udyok sa akin na magpa-DNA test. Napatigil si Katie at hindi agad nakapagsalita. At anong lumabas na resulta? Tanong niya na halos pabulong. Tumayo si Kendricks at kinuha ang envelope na naglalaman ng resulta mula sa isang drawer. Nang buksan ito ni Katie ay nakita niya ang mga salitang positive match. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Kate? Ikaw ang ama niya? Tumango si Kendricks at hindi niya mapigilan ang emosyon. Katie, si Kate ang anak ko. Ako ang ama niya. Biglang napahagulhol si Katie, ngunit ang mga luha ay luha ng tuwa at pag-asa. Hindi ako makapaniwala, Kendricks. Akala ko kailanman ay hindi ko maalaman kung sino ang tunay na ama ni Kate. Pero ikaw pala. Ikaw pala ang ama niya. Hinawakan ni Kendricks ang mukha ni Katie at pinunasan ng mga luha sa kanyang mga pisngi. At ngayon, alam na natin ang totoo. Wala nang makakapigil sa atin. Mahal na mahal kita, Katie. Mahal na mahal ko kayo ni Kate. Gagawin kong lahat para protektahan kayo. Niyakap ni Katie si Kendricks ng mahigpit habang umiiyak pa rin sa tuwa. Mahal na rin kita, Kendricks. At masaya kung ikaw ang ama ni Kate. Buo na ang pamilya natin. Naisip ni Kendricks na magdaos ng isang simpleng salo-salo sa kanilang bahay bilang pasasalamat sa lahat ng nangyari at bilang pagsisimula ng kanilang bagong buhay. Tinawagan niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang magtipon at nagpa siya ring mag-imbita ng ilang malalapit na tao sa kanilang buhay. Nang malaman ni Katie ang tungkol dito ay inanyayahan niya din si Amanda, ang kanyang matalik na kaibigan na alam niyang may lihim na damdamin para kay Kendricks. Pero sa kabila nito ay buo ang suporta ni Amanda sa relasyon ni na Katie at Kendricks. Dumating si Amanda sa party na may ngiti sa kanyang muka. Masayang masaya para sa bagong simula ng kaibigan. Habang nagsasaya ang lahat ay napansin ni Kendricks na lumalapit si Amanda upang kausapin si Katie. Bagamat alam niyang magkaibigan ng dalawa ay hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang selos, lalo na nang makita niyang tawa ng tawa si Katie habang kausap ang isa sa mga lalaki niyang kaibigan, si Marcus, na medyo kilala sa pagiging malapit sa mga babae. Agad na nilapitan ni Kendricks si Katie at sa isang kilos na puno ng pagmamalaki ay hinigit niya ang bewang ni Katie. Hinila ito palapit sa kanya. Napatingin si Marcus at ang iba pang mga kaibigan, bahagyang nagulat sa ginawa ni Kendricks. Sorry, Marcus. Sabi ni Kendricks na may pilyong ngiti habang nakatingin kay Katie. But this girl, she's mine. Natawa si Marcus kasama na rin ang ibang kaibigan ni Kendricks habang si Katie naman ay namula ang pisngi. Hindi inaasahan ang ginawang yun ni Kendricks pero bago pa siya makapagsalita ay hinaplos ni Kendricks ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa noo. Ipinakita sa lahat na si Katie ay pagmamay-ari niya na at wala nang makakagulo sa kanilang relasyon. Napakasiloso mo naman. Biro ni Katie na ngayon ay nakangiti na rin. Siyempre. Sagot ni Kendricks nang nakangiti. Ayokong mapunta ang atensyon mo sa kahit na kanino. Lalo na sa mga kaibigan kong to. Gusto ko sa amin lang ni Baby Kate ang atensyon mo. Naiiling na lang si Katie at hinalikan siya sa pisngi. Nagpatuloy ang kasiyahan at sa buong gabi ay hindi na binitawan ni Kendricks ang kamay ni Katie. Ipinamamalas sa lahat na siya lamang ang nararapat sa kanya. Habang pinagmamasdan ito ni Amanda mula sa gilid ay masaya siya para sa kaibigan. Kahit na may maliit na bahagi sa kanyang puso, nanatili pa ring umaasa. Ngunit sa huli ay alam niyang suportado niya ang kaligayahan ni Katie at yun ang pinakamahalaga. Makaraan ng ilang linggo mula nang magdaos ng party si Kendricks
ay naramdaman niyang panahon na upang gawin ang pinakamalaking hakbang sa kanilang relasyon. Alam niyang mahal na mahal niya si Katie at nais niyang maging opisyal na ang kanilang pagsasama bilang pamilya. Kaya't inihanda niya ang kanyang kwarto ng mga romantic designs. Naglagay siya ng mga kandila at bulaklak sa paligid, habang ang kama ay napapalamutian ng mga petals na rosas. Nasa gitna ng kama ay ang paboritong cake ni Katie, ngunit may isang mahalagang bagay na nakakubli sa loob ng takip ng cake. Pagpasok ni Katie sa kwarto ay agad niyang napansin ang mga romantikong dekorasyon. "Kendricks, ang ganda naman ito!" sabi niya. Nagniningning ang mga mata sa saya. Ngumiti si Kendricks. Gusto ko maging espesyal ang gabing ito para sa'yo, sweetheart. Nang makita ni Katie ang cake na nasa gitna ng kama, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. "Oh, my favorite cake!" Agad niyang nilapitan ito at binuksan ang takip. Sabik na tikman ang cake. Habang tinitikman ni Katie ang cake, si Kendricks naman ay tahimik na naghihintay ng reaksyon. Tila wala siyang napansin sa simula, hanggang sa maisip niyang tingnan ang takip ng cake. Doon ay nabasa niya ang mga salitang, "Will you marry me?" Sa gitna ng takip ay merong isang singsing na nakaayos na tila ito'y mahalagang bahagi ng cake. Napatigil si Katie, gulat na gulat sa kanyang nakita. "Kendricks, may singsing!" Tumayo si Kendricks at lumapit kay Katie. Hinawakan niya ang mga kamay ni Katie at marahang ngumiti. "Katie, kaya may singsing sa gitna ng cake na to dahil gusto kong itanong sa'yo na, will you marry me?" Napaiyak si Katie, hindi makapaniwala sa nangyayari. "Oo, Kendricks! Magpapakasal ako sa'yo!" Niyakap siya ni Kendricks ng mahigpit, punong-puno ng pagmamahal at tuwa. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Katie, habang parehong nanginginig sa saya ang kanilang mga kamay. Isang buwan lang ang lumipas at ngayon ay naiiyak nang naglalakad si Katie sa aisle. Pinagmamasdan ng asawa na naiiyak din. Nang makapunta sa harapan ay nagsimula na ang pari. "Let's proceed to the exchange of vows," sabi ng pari at binigyan ng mic si Kendricks. "I promise to you that I will be a good husband and a good father to our daughter and upcoming babies." Saad nito na ikinatawa nilang lahat. "I'm preparing for this special days of ours. The day that you will be mine forever. And the day I wish for, to finally be your other half, your husband." Nakangiting sabi ni Kendricks kasabay ng pagpatak ng mga luha nito. "This day is very special day in our lives. I love you forever and it will never end. As long as I'm breathing, I will love you more than I do. I'm swearing it in front of God." Sabi ni Katie bago masayang ngumiti kay Kendricks. Kita niya sa mga mata nito ang saya habang nagsasalita siya. Umiiyak ito ngayon habang nakangiti kay Katie. "On this day and in the name of God, I declare that Katie de la Cruz Montelio and Kendricks Montelio is now officially husband and wife. You may now kiss the bride." Masayang anunsyo ng pari. Nagpalakpakan at naghiyawan naman ang mga tao. Nginitian ni Kendricks si Katie at unti-unting inangat ang belo. Hindi na nakapaghintay si Katie at hinila ang necktie niya sabay siil ng halik sa malalambot nitong labi. Humalik pabalik si Kendricks at mas pinalalim pa ang halikan. Ang mga tao naman ay nagpapalakpakan at nasigaw para sa kanilang dalawa. "Congratulations, son!" Tura ng mami ni Kendricks na ikinangiti niya naman bago ito binaling ang atensyon sa asawa niyang nakangiti na rin sa kanyang nanay. "Congratulations to you, Katie, iha!" Tura naman ito bago gawaran ng halik sa pisngi si Katie. "Salamat po no sweetie, call me mom. You're already married to my son. Welcome to my family, Katie." Sambit nito kay Katie. "Salamat po, mami." Nahihiyang sabi ni Katie. Parang kailan lang ay tinuturuan ka lang ng dad mo manligaw. Ngayon ay may asawa ka na. Pabirong tapik ng kanyang ina na ikinatawa naman ng lahat. "Mom!" Saway niya dito pero tumawa lang ito lalo. "You already know what's next, Dad? I want more baby sister and brothers." Nakangiting sambit ng anak nila. Kinindatan lang nito ang anak at nginitian sabay tingin kay Katie na ngayon ay namumula na ang pisngi. "Congratulations again! Have a nice honeymoon!"
Kanya-kanyang sigaw ng mga tao habang paalis sila sa simbahan upang pumunta sila sa kanilang honeymoon. I'll take shower first. Arsh, can we just proceed to the honeymoon, baby? Nakangusong sambit ni Kendricks at nagpapi-eyes pa. He! Sabi niya, sabay palo sa braso ni Kendricks. Magtigil ka nga, Montelio. Naiinitan na ako sa gown na to kaya maliligo muna ako. Maghintay ka mo. Napatigil sa pagsasalita si Katie nang putulin siya ni Kendricks. Pwede namang sabay tayong maligo, hindi ba? Nakangisi at mapaglarong sabi nito. Nanlaki ang mata niya at tumaas ang sulok ng labi habang namumula. What do you think? Pangaasar pa nito at unti-unting lumapit sa kanila. Huwag kang lalapit, Kendricks. Sinasabi ko sa'yo, malalagot ka talaga sa akin. Duro pa niya habang patuloy pa ring umaatras. Manyak! Sigaw pa nito at tumakbo sa banyo at nilak ito. Hinubad ni Kendricks ang necktie at tuxedo na suot at saka nag-boxer na lang. Ewan ba niya pero ang init-init para sa kanya kahit nakatodo naman ang aircon. Kendricks? Napatingin siya sa banyo nang marinig ang boses ni Katie doon. Why? Tapos ka na maligo? Tanong ni Kendricks pabalik. No, yung tuwalya ko kasi nakalimutan kong dalhin. Nauutal na sagot nito na siya namang nagbigay ng ngisi sa labi ni Kendricks. And? Tanong pa ulit ni Kendricks. What do you want me to do then? Dagdag pa nito at pilit na itinago ang mapaglarong tono. Pwede bang iabot mo sa akin? Pakiusap niya sa mahinang boses pero sapat lang para marinig ni Kendricks. Okay, sandali lang. Sabi nito bago maglakad papunta sa kama upang kunin ang tuwalya niya. Open the door, love. Narito na ang towel mo. Katok niya sa pinto matapos makuha ang tuwalya. Binuksan niya naman yon ng kaunti at saka nilabas ang kamay niya roon na ikinataas naman ng kilay ni Kendricks. Kendricks, yung towel ko akin na! Nilalamig na kasi ako, oh! Sabi niya na nakapagpangisi kay Kendricks. Marahan nitong tinulak ang pinto at pumasok sa loob na ikinagulat niya naman. Kendricks! I'm still naked! Bakit ka pumasok? Tarantang sigaw niya bago niya papilit na tinatakpan ang private part niya gamit ang dalawa niyang kamay. Why do you need to hide that all for me? Nakita ko naman ang lahat yan so hindi mo na kailangang itago. Usal ni Kendricks. Wala nang nagawa ng hubadin na din ni Kendricks ang natitira nitong saplot. Naging mapayapa ang buhay nila at ang dating pambababae ni Kendricks ay natigil magmula nang makilala niya si Katie. Pinatunayan ni Kendricks na kayang magbago ng isang tao kung gugustuhin ito at pagiging masaya ang kapalit ng pagbabago. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, comment, share, at subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!